is quite clear. In spite of any result of any constitutional convention, I have no intention of running for a third term. Don't you think that 2 terms is enough for any man? Proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. I feel the earth move under my feet. I feel the sky coming down. Sa simula pa lamang ng 1970, kumakalat na ang usap-usapan tungkol sa mga plano ni Presidente Ferdinand Marcos. Noon ay kahahalal pa lamang ni Marcos sa kanyang ikalawang term bilang Presidente ng Pilipinas. Sa ilalim ng konstitusyong umiiral noon, 2 term lang ang Presidente. Hindi na pwedeng tumakbo si Marcos sa pagka-Presidente sa 1973. Ayon sa usap-usapan, pinaplano na ni Marcos kung paano siya mananatili sa kapangyarihan. Ang kanyang Plan A, gawing parlamentaryo ang sistema ng gobyerno. Sa gayon, kung hindi na siya pwedeng maging presidente, ay pwede pa rin siyang manungkulan bilang Prime Minister. At ang Plan B, ayon pa rin sa kumakalat na usap-usapan, ideklara ang martial law, batas militar. Sa unang term pa lamang ni Marcos, nagbigay ng babala ang isang bagong senador, si Benigno Aquino. Sa isang privilege speech, sinabi ni Aquino na sa ilalim ni Marcos, ang bansa ay unti-unting magiging garrison state, isang bansang kontrolado ng puwersang militarista. Sa pagpasok ng 1970, naglagablab ang protesta laban sa gobyerno. Ipinahayag nila ang kanilang damdamin tungkol sa iba't ibang issue, ang pagtaas ng presyo ng gasolina at presyo ng mga bilihin, ang pananatili ng mga base militar ng Estados Unidos sa lupaing Pilipino, ang pagkontrol ng mga dayuhan sa ekonomiya ng Pilipinas, ang katiwalian at kabuluhan sa gobyerno, ang palaki ng palaking agwat sa pagitan ng mahirap at mayaman. Sa halip na reforma, dahas at brutalidad ang naging sagot ng gobyerno. I would like to inform our people that the government has demonstrated to everyone, not only to the insurrectionary elements, but to everyone its capability to meet any threat against the seat of government and against the peace and order of our city. Hindi takot ang naging epekto ng dahas militar, lalo lamang lumakas ang pagtutunog. Yung mga handles na mga placards, ginagawang pamalo. Tapos una mga bato, then hatutunan gawin ng mga pillboxes. At yung mga sumunod na pangyayari bago mag-martial law, yung tinatawag na first water storm, yun ang pinakamalaki na kalaman ng kwento ng lusubin ng mga pilista ang 8-6 Malacanang. Lumabas yung mga Malacanang Presidential Guard Battalion, tinawag ang Task Force Lawit at halos sa niya, magdamag yung pitch battle diyan sa Mendiola.
Lumala ang krisis sa ekonomiya at politika. Nagkaroon ng devalwasyon at bumaba ang halaga ng pera. Maraming nawala ng trabaho. Natigil ang pag-unlad ng agrikultura at industriya. August 21, 1971. Lugar, Plaza Miranda, sa harap ng simbahan ng Quiapo sa downtown ng Maynila. Sa makasaysayang Plaza Miranda, karaniwan nagtitipon ng mga aktivista at politiko. Ang lugar na ito ay simbolo ng demokrasya at kalayaan sa pananalita. Panahon iyon ng kampanya para sa eleksyon ng mga senador. 2 partido politikal ang naglalaban. Ang mga nasyonalista ang nasa poder. Ang partido ng administrasyon, ang partido ni Marcos. Ang mga liberal ang nasa oposisyon. Sa rally ng Partido Liberal sa Plaza Miranda, dalawang granada ang inihagis sa entablado. Sa pagsabog ng granada, halos 100 karaniwang mamamayan ng nasugatan. Sugatan din ang mga lider ng Partido Liberal. Isa na rito si Senador Jovito Salonga. Mahigit sa 100 piraso ng shrapnel hanggang ngayon ay nasa loob ng aking katawan. Makikita ninyo itong epekto sa mga kamay ko. Ito'y nalaglag na eh. At dito tumama ang isang malaking shrapnel na 1 millimeter short of my aorta. Ang sabi ng mga doktor, kung yun just so much as touch your aorta, patay ka na. So I missed death by only 1 millimeter. Si Senador Benigno Aquino, ang kaaway na mortal ni Marcos, ay hindi pa nakakarating sa Plaza Miranda nang pumutok ang mga granada. Dahil dito, pinagbintangan siyang kasabwat ng mga komunista sa pambobomba sa Plaza Miranda. Isang misteryo hanggang ngayon ang insidente sa Plaza Miranda. Malakas ang suspecha noon na si Marcos mismo ang nag-utos ng pambobomba. Sa tingin ng marami, layunin niyang maghasik ng lagim at lumikha ng kaguluhan para mailatag ang pundasyon ng martial law. I, Ferdinand G. Marcos, President of the Philippines, by virtue of the powers vested upon me by Article 7, Section 10, Paragraph 2 of the Constitution, do hereby dispense the privilege of the writ of habeas corpus. Kasunod ng pambobomba sa Plaza Miranda, sinuspinde ni Marcos ang writ of habeas corpus. Ibig sabihin, kahit sino ay pwede nang ipadakip ng mga may kapangyarihan at hindi na kailangang iharap sa korte. Dahil sa lakas ng protesta laban sa writ suspension, napilitan si Marcos na ibalik ang writ of habeas corpus. Pero ang suspesyon ng writ ay parang isa ng dry run, isang pag-iensayo tungo sa deklarasyon ng martial law. Nang sumunod na taon, nagkasunod-sunod ang pambobomba. Nasugatan ng ilang mamimili sa Joe's Department Store, pero walang nasaktan sa iba pang pambobomba. Parang ang layunin lamang ay manakot sa halip na pumatay. 26, 1971, members of the New People's Army raided a tactical command post in Isabela, destroying 2 AFP helicopters. Bukod kay Senador Aquino, ang pangunahing pinagbibintangan ni Marcos sa nangyari sa Plaza Miranda ay ang Communist Party of the Philippines o CPP na pinamumunuan ni Jose Maria Sison. Isinilang ang CPP noong 1968 sa araw pagkatapos ng Pasko. Pagkaraan ng 3 buwan, itinatag nito ang isang armadong grupo, ang New People's Army o NPA. Kabilang sa mga nagbuo ng NPA ang ilang dating HUK, mga miyembro ng Hukbong Mapagpalaya ng Pilipinas, isang grupo ng mga armadong rebelde na nakabase sa Central Luzon.